Lahat tayo ay may kanya-kanyang mga paraan kung paano natin pinaghandaan ang bagong taon. At sa videong ito ay nais kong ibahagi kung paano muntik ko nang masunog ang aming bahay. Shall we begin? Let's begin now. At ngayon guys ay mag-ihiw ako ng lempo na binabarang ko ng oyster sauce, isang garapong paminta, hindi, joke lang, tama na yung isang kutsara. Kaso ba't parang wala ng laman? At dahil bawang ay nagmamahal na rin, ayan, buti na lang may dalawa pang natira. 2 kutsarang asukal at pwede na siguro yung 2 kutsarang suka. Mas matagal ang pagkababad, mas masarap. Alam nyo na, habang tumatagal, lalong sumasarap. Habang nakababad yung yung lempo, gumagawa naman ako na ipapasok ko sa isda at sa pusit. Mas masarap kasi kapag nalagyan ng palaman yung isda at saka pusit na ihawin. Sibuyas lang ito guys, hiniwa ko na maliliit. Medyo mura lang naman ito nabili kong ito, kaya dinamihan ko na. Ito nga palang sibuyas na nabili ko guys, may mga kasamang dahon. Pamparami rin kasi siya, at isa pa, mungkahi ni Mrs. Alam nyo na, kailangan nating sumunod. Yan na rin siguro ang New Year resolution ko, ang maging masunurin. Kapag ako'y gumagawa guys, pinapanatili kong malinis at walang kalat. Pagkatapos sa sibuyas, ay hinaluan ko ng kamatis. Aba naman, para naman akong kukunin. Sobrang liwanag ng paligid. Naks naman, kita-kita tuloy yung kagapuhan natin. Masarap ng kamatis ko guys, malutong. Kasi pinili ko talaga yung hindi gaanong hinog. Mura din siya pero syempre hindi ko na pwedeng ilagay lahat. So gaya na ginawa ko sa sibuyas, hiniwa ko rin ito na maliliit. Nung nabubuhay pa ang nanay ko, palagi siyang nag-uulam ng kamatis at sibuyas. Samahan lang niya ng bagoong, okay na. Ganyan na siguro kami mga Ilocano. Agdardara nga bagoong. Ayan, okay na. Lalagyan na lang natin siya ng magic sarap. Buti na lang, mayroon pang isang natitira. Pero sige, pwede na yan. Isang kutsarang asukal. Napansin niyo siguro palagi akong gumagamit ng asukal. Masarap kasi siya kapag may konting tamis. Ganyan kasi ang panlasa ko. Syempre, kanya-kanyang trip yan. Kung gusto nyo, lagyan nyo rin ng kape at gatas. Aba naman at nakalimutan ko. Nilagyan ko rin pala ng patisiyan. Hinalo ko na mabuti nang magpantay ang lasa. At yung ating ihawin, daran! Ang bangos at pusit. Bali, ito ang paborito ko pagdating sa mga isda. Masaya na ako kung may bangos at pusit sa New Year. Di ko na kailangan ng lechon, hamon, o karne. Ay, teka. Limpo nga pala yung lulutuin natin na isa. Basta, okay na ako kung may pusit at bangus. Tinanggalan ko nga pala ng laman loob ang mga isdang ito at nilinis ko na rin yung loob ng pusit. Nang sa ganun ay may siksik ko tong palaman na ginawa ko dito sa mga to. Medyo frozen siya guys, kaya medyo matigas yung laman loob. Dahil doon, madaling natanggal. Syempre, para malinis, kailangan ko muna itong hugasan mabuti bago ko ilagay yung palaman na ginawa ko. O ayan, malinis na. Ngayon naman ay isisiksik ko tong ginawa kong palaman dito sa mga isda at pusit na to. At para siguradong may karga lahat, siniksik ko talaga para walang sayang. O ayan, busog na ang isda. Ngayon naman, ito naman pusit ang ating bubusugin. Hindi siya ganun kadali guys kasi masikip lang yung butas. Di ko naman na mapalaki at baka matanggal naman na yung ulo. Tinatanong nyo siguro, yaks na diiram, yan lang talaga yung handa nyo? O ganun na nga talaga. O at least wala kami babayarang utang pagkatapos ng New Year. Di ka tulad ng iba diyan na aba, pagkabongga-bongga ng mga handa. At pagkatapos ng New Year, ayun, di na makaon sa pagkautang. Paano ba naman kasi kung hindi mababaon sa mga utang? Pagpasok pala ng taon, yan na agad ang tirada nyo. Tapos, pagdating ng singilan, yun, kulang na lang tumakbo sa bundok para magtago. Yung iba naman, nakakaya ng singilin. Kung kami nga ni Mrs., hindi kami makatulog kung alam namin na mayroon kaming dapat bayaran. Ang totoo niyan, kami lang ni Mrs. at ng mga bata ang magdiriwang ng bagong taon. At hindi naman mahilig si Mrs. sa pusit at sa malamang ay ako rin lang papapak nito. At pagkatapos kong malagyan ng laman ng isda, babalutin ko siya ng foil nang sa ganun sa pagkaihaw ko ay hindi siya maging negro. Ganito lang ako maganda ng New Year's guys. Pero alam niyo bang enjoy na enjoy ako kapag ako ang gumagawa ng handa namin. Kasi parang damang-dama ko talaga ang okasyon. Yun bang parang mas mahaba ang oras ng pagdiriwang. Unlike dun sa in-order ang pagkain. Kasi pagkatapos ng konting maritesan, plastikan, wala na. At para sa mga maninipis na mukha, yun, magbabalot ng pagkain. Grabe naman. Uy, sa totoo lang ako rin naman nagbabalot din. Pero sa bahay lang ng parents ko pag may okasyon. Pero pag sa ibang bahay, aba, wala naman yata akong karapatan. Maliban na lang kung sasabihan ako o abutan ako ng may-ari. O ayan, tapos na. Gaya na sinabi ko, kailangan malinis ang working place. Ngayon naman guys, ay hinanap ko yung dating kalan ng aking pinag-iihawan. Ang kaso, ayan, sira na. Kaya naman problema ako. Ano naman kayang klaseng pag-ihaw ang gagawin ko niyan? Pero bagong taon ngayon, hindi tayo dapat maproblema dahil buong taon tayo mamroblema. Kaya naman, nag-isip ako ng solusyon. Buti na lang may screen na pakalat-kalat dito sa labas na palagi kong nasisipa kapag ako'y naglalakad. Kaya pala siya palagi nagpaparamdam, kailangan ko pala siya ngayong bagong taon. Dahil sira na yung aking ihawan, hihiramin ko muna tong paso ni Mrs. na iwan ko ba kung paso nga ba talaga
ito ubayuan na sa sobrang bigat na kahit ang lalaki ng mga bisig ko ay parang mahihiwalay. O di wow, may lutuan na ako. O di ba? Kahit kadalasan hindi gumagana ang utak ko, at least nakisama siya ngayong bagong taon. Mga timba ang karamihan paso ni Mrs. sa kanyang mga halaman. Kaya naman inipon ko ang kanilang mga bitbitan at magagamit ko pala sila ngayong bagong taon. Kailangan kasi ng screen na to itong mga hawakan ng timba para hindi lumubog pag nilagay ko na yung bangos at yung ibang mga lulutuin. Gamit ng mga malalakas kong mga bisig, kailangan kong balututin ang dalawang hawakan ng timba para magsilbing hawakan sa magkabilang gilid ng screen na to. Aba, hindi naman bakal tong kamay ko na kayang humawak ng nagbabagang bagay. Alam kong kakalabaw ang kapal ng aking balat pero nakakaramdam din naman ako ng init. Sunod na ginawa ko ay siniksik ko yung ibang hawakan ng timba sa gitna ng screen. Nang sa ganon, kahit ikaw na nanonood ay umapak dito ay hindi ito lulubog. Di, joke lang. Sige nga, subukan mo nga, umapak ka dito na may baga na walang kahit anong suot sa paa. Kaya mo bang palubugin to? Pagkatapos gawin yung kalan ko guys ay nilabas ko na yung aking table. Pero parang hindi ko bagay itong table ko. Masyado siyang cute para sa akin. Hand carry ba? Trupa ng mga lasinggero. Pagkatapos niya na kinuha ko na yung uling. Uling ang sabi ko, hindi mukhang uling. Yan ang 4 na supot ng uling na kailangan natin. Mura lang naman ang supot ng uling guys. At alam kong hindi ko ito magagamit lahat. Pero mas maganda na kasi yung sobra. At aminin niyo man sa hindi, di ba mas masaya gumawa kapag mayroon kang narinig ng mga masayang tugtugin? Grabe, bagong taon pero wala akong narinig na ingay sa paligid. Kaya yan, pagkatapos ko mag-set up, chillax muna. Chillax guys ay turn naming mga pugi. Yun bang habang nagre-relax ka, nanginginig ka sa lamig. Ang lamig na rin kasi ng panahon, lalo na sa madaling araw. Sabi ko nga sana ganito palagi para laging chillax. Ito nga pala si Amigo, ang asong pinanindigan ng kanyang pangalan. Masyado siyang clingy. Hinintay ko munang mababad ng gusto yung aking lempo bago ko simula ng pag-iihaw. Kasi nga diba sabi ko, mas matagal ang pagkababad, mas masarap. Kaya yan, buto lang maraming saging sa likod ng bahay. At gabi na nung kumuha ko ng mga yan. Sa mga panahon ngayon, lahat ng mga bibilin mo ay mga nagmamahalan na. At sa maniwala kayo sa hindi, yung mga bagay na hindi mo binibili dati, ngayon may presyo na. Kaya kung nahihirapan kang sabayan ng panahon ngayon, kailangan maging wise ka. Hanggat maaari, kung may sobra, itabi. Huwag basta itapon ang mga bagay na akala mo hindi mo na kailangan dahil darating ang panahon, hanapin mo rin ang mga yan. Aba naman teka, mukhang pinagpala ang taon ngayon. Mukhang uulan. Pero okay lang kasi nandito naman ako sa lilim. Una ko nga palang isinala ang dalawang bangos na binalot ko ng foil. At para madali siyang bumaga, nilagyan ko siya ng tuyong baon ng niyog. At gamit itong maliit na cute kong electric fan, ay bumaga rin ng tuluyan tong aking mga uling. Hindi ko kasi kayang ihipan ito at baka mamaya, tumbaga ko naman ang sumuko. Balik relax muna tayo at damayin natin ang pagpasok ng bagong taon. Aba naman ay tsura ko dyan para na akong si Hulk. Bakit naman parang nagiging berde naman ang kulay ko? Hello, may mga bang anghel na nakikiusyuso sa mga inihaw ko. Mukhang umabot hanggang langit na amoy nitong mga niluluto ko. Sumunod ko na lang guys ang aking mga paboritong pusit na hindi pa man naluluto ay gusto ko nang lantakan. Naiwan ko ba parang dito yata ako pinaglihi? Bukod sa kasing kulay ko kasi ay kasing lalaki ko pa. Kaya lang guys, sa totoo lang, nakakahiyaman ay hindi ko talaga alam kung luto na ba talaga ang mga ito. Kasi parang hindi naman nagbabago ang itsura. Hindi ko naman pwedeng sunugin para masabi kung luto na sila. At baka mamaya maging uling pa. Aba, mahirap na. Baka mamaya buong taon na maging abo ang lahat ng pagpapala. Totoo kaya yun? Basta ako, ayaw ko maging uling itong mga niluluto ko. At dahil luto na ang mga bangus, kailangan ko nang tanggalin ang mga foil na binalot ko rito. O anong gusto nyo? Kainin ko tong isdang to na may kasamang foil? Medyo nahirapan ako guys sa pagtanggal ng foil dahil dumikit na ito sa balat ng isda. Pero kasi ito yung paraan ko para malaman ko na luto na itong niluluto ko. Nakapagsunog na itong foil at lumabas na yung balat ng isda, alam kong ito'y luto na. Comment below naman guys kung mayroon kayong alam na paraan para ihawin ang mga isdang ito. Pagkatanggal ko ng foil ng isda guys ay binalikan ko itong iniihaw ko mga pusit na hindi ko rin alam kung luto na ba ang mga ito o hindi pa. Balak ko na nga itong sunugin para sure ako na ito'y luto na kaysa naman kakain ako ng hilaw. Kaya nung napansin kong nasusunog na nga ang balat ay tinanggal ko na. Narealize ko kasi na kapag naging uling ang mga ito ay lalong wala akong makakain. Abay, kawawa naman si Hulk pag nagkataon. Sunod ko isa na lang guys at sa tingin ko ito na yung huli ay aking espesyal na lempo. At sa tingin ko rin dapat ito yung una kong niluto. Nung ang mga baga ay hindi pa masyadong aktibo. Hiniwa ko na ito ng maliit guys nang sa ganon ay hindi naman kami naghihila ni Mrs. kapag ito nilantakan na namin. At para mukhang marami na rin siya. O diba? Ang dami na niyan para sa aming dalawa. Alam nyo ba guys, sa totoo lang, hindi na-enjoy ng tao ang Pasko at New Year kasi hindi nila ito pinagtutuunan ng pansin. Kung sa pagdaan ng Pasko at New Year ay nasa isang sulok ka lang at walang ginagawa, ay hindi mo talaga mararamdaman ang mga ito. At ito pa, marami sa atin ang ayaw ipagdiwa ang Pasko dahil ito daw ay kapanganakan ni Jesucristo at hindi sila naniniwala dito. Hindi nila alam na si Jesucristo ay isang regalo para sa kaligtasan ng tao. So ibig sabihin, hindi talaga ang kapanganakan ni Jesucristo ang pangunahing dahilan kung bakit
bakit may Pasko? Alam kong araw-araw dapat magbigayan at magpatawaran, pero hindi kasi lahat ng tao alam yun. At kaya may Pasko para paalalahanan ang mga taong may amnesia na nakakalimot sa pagbibigay, pagmamahal at pagpapatawad, na hindi nila alam ang ginawa ng ating Panginoong Diyos na binigay ang kanyang bugtong na anak bilang regalo dahil siyang daan ng ating kapatawaran at dahil mahal tayo ng Diyos. At sa mga namumroblema dahil walang natanggap na regalo, ang tanong, nagbigay ba kayo? O di ba ang Pasko ay pagbibigayan. O ay sa totoo lang kung sino pa yung nag-expect ng regalo. Sila pa yung hindi marunong magbigay. At sa bagong taon naman, hindi naman mahalaga kung paano mo ito ipagdiwang. Pero sa tingin ko wala rin naman tayong karapatang questionin kung paano ipagdiwang ito ng ibang tao. Kaya ako, wala kayong karapatang questionin kung paano ko sunugin ang buong bahay. Naku po. Wala naman, kawawa naman ang mga lempo ko magiging uling. Sandali, kailangan ko na yata tumawag ng bombero. Grabe naman pagsalubong sa bagong taon na ito. Parang na ako nag-bonfire. Paano ba yan? Magiging uling lahat ng pagpapala ngayong taon. Lagi nating tatandaan na ang pagpapala ay hindi nakadepende sa kung anong ginawa natin sa pagpasok ng taon, kundi ito'y nakadepende sa ating gawa na may kalakip na pananampalataya. Kaya, masaya ang bagong taon sa ating lahat. Hi guys, thank you for watching. If you like the video, please like and subscribe. Click the bell notification button para ma-notify kayo pag mayroon tayong bagong upload na video.